Hello po mga ka-subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating video ngayong araw na ito. Mag-update lang po tayo tungkol sa ating bansang Pilipinas po na sinilangan na tigilan na nila yung kasasabi nilang impeachment ni Inday Sara po mga ka-subscriber. Kasi po wala po kasi silang jurisdiction. Mali po talaga yung ginagawa nila. In-impeach na nila sa House of Representatives. Ang tagal nila pinasa sa Senate, kaya ngayon po sila mamadali na i-impeach nila sa Inday Sara, samantalang sila naman po ang may kasalanan na hindi kaagad nila pinasa sa Senate President ang impeachment sa pangalawang Pangulo. Kasi may talaga tayo jurisdiction ng ganyan. Akala nila in-impeach nila sa House of Representatives, wala pa isang araw na impeach na si Inday Sara sa House of Representatives. Akala siguro nila okay na hindi kaagad nila pinasa yung impeachment sa Senate. Kaya ngayon na-imbalito, wala na sa kasi may kasi yung po may mga araw na ilang araw lang bago ipasa kaagad sa Senate. Ngayon nagmamadali ma-impeach si Inday Sara, ay wala naman po silang katibayan na bakit i-impeach nila. Ang grounds nilang i-impeach is sa confidential fund lang na nilustay ng 11 days. Talagang sila kaagad sila na decision ng ganyan, na ang iba dyan maraming confidential fund, umaabot nga ng million o billion, hindi nila kinalkal yung confidential. Andyan naman ang isa na may confidential na kapending case sa kuwa, hindi pa rin inaano na 170 million yun. O diba? Kalub talaga ang bansang Pilipinas. Yung ating pangalawang presidente is yung po sa tamang proseso, na ang confidential niya ay ginamit niya sa tama, wala siyang nilostay, wala siyang binulsa. Yun yung in-impeach nila. Kaloka talaga ang bansa Pilipinas natin ngayon po mga ka-subscriber, kasi hindi natin alam kung ano talaga ang motibo nila, kasi talagang ang mga Duterte is sakalam talaga, talagang malakas at saka may paninindigan. Lahat ay talagang kaman o masama kaman ng influensya at saka yung mga drug lord na talagang binigyan niya ng justisya na talagang mawawala sa inukulong po niya yung mga ganyan. Ini-investigahan kapag may po talaga inukulong talaga niya. Kaya maraming takot sa mga Duterte. Kaya gusto nila proteksyonan, gusto nila talagang maipakulong talaga para sa 2028 hindi na makatakbo sa presidente, kasi malakas talaga ang mga Duterte. Kapag ang Duterte mamumuno dito sa bansa Pilipinas, sa mga sindikato at mga droga, takot sila makulkur, takot sila talagang makulong, kasi hanapan talaga sila ng ebidensya at talagang grabe, ipapakulong talaga nila yan.
Kaya noong term ni Tatay Digong, noong presidente siya, maraming takot talaga sa kanya. Yung mga sindikato, mga kawatan, mga hold-upper, carnapper talagang sinusugpo talaga nililinis nila. Kaya siguro yan po ang dahilan para mawala sa ano yung mga Duterte, hindi na makapagpo sa kanilang mga position. Ayan po, maraming salamat po mga subscriber. Yan lang po sa madaling sabi, magalit sila sa mga Duterte para mahadlangan na nila o kaya maprotektahan nila ang mga sindikato dito sa Pilipinas. Kasi kung mga Duterte ang mamumuno dito sa bansang Pilipinas, alam na natin kung anong tapang ang mga Duterte. Talagang ipapakulong talaga nila yan kung hindi magbago. O noong kay Duterte dati po, maraming nagbago ang mga talagang mga drug lord, maraming nagbago ang mga tao.